Hi ma'am, ano po may tutulong ko sa inyo today? Hi Doc. Doc, ilang araw na po kasi sumasakit dito sa kaliwang bahagi ng dibdib ko. Para po bang may nakadagan o kaya niyo po bang ituro ng isang daliri lang? Alam mo Doc, wala namang parang nakadagan pero dito lang sa may banda dito, tapos medyo masakit. Tapos mas malala siya kapag po yung parang hinga ko malalim. Yan, parang ganyan no. Ayun, ganun Doc, yung masakit dito sa ganito. Dito, kaya namang ituro sa daliri lang. Ayun, aray. Ganun. Sige po. Ganito yan. Costochondritis, isa sa mga pinaka-common na dahilan ng pananakit ng dibdib ng isang tao. Kadalasan, ito ay nararanasan dahil sa pamamaga ng ribs at nagdudulot ng sharp pain sa unahan at sa sides ng dibdib o chest. Kadalasan po lumalala ito sa paggalaw, paghiga, paghinga ng malalim, o kung pipindutin ang area na mayroong pamamaga. Medyo nakakapag-alala talaga lalo ito kung nasa left side ng chest ang pananakit dahil kahit na anong chest pain, kinakailangan ng tamang history and physical examination dahil po pwede nga po yung kahit simpleng GERD, costochondritis at po pwede rin pong problema sa puso. Wala naman talagang very clear cause nito pero po pwede po itong associated sa physical trauma, physical strain o pag-ubo ng madalas at dang malakas. Clinical lamang naman po pagda-diagnose nitong costochondritis, ibig sabihin sa physical examination at history pa lamang, madedetect na po ng inyong doktor kung likely ba na ito ay costochondritis. Pero sabi nga po natin, any chest pain kinakailangan maimbestigahan lalo na kung nagpo-point out ito sa iba pang mga etiologies o mga kadahilanan. Sabi nga po natin, huwag masyadong pakakampante. Pagdating naman po sa treatment, dito po papasok ang pharmacologic at non-pharmacologic treatment. Sa non-pharmacologic treatments po, maaari po makatulong ang gentle stretching exercises para sa mga tight chest muscles. Para po sa pharmacologic treatments natin, dyan po papasok ang mga pain relievers at muscle relaxants, lalo na kung masakit na masakit talaga at nakaka-impair na ito sa pang-araw-araw ninyong buhay. Pero remind lamang po natin na kayo po ay huwag naman po sanang gagawing candy ang iniinom ninyong mga pain medications dahil syempre, mayroon pa rin pong kaakibat na risks yan. Sabi ko naman po sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang po talaga sa lahat na magkakasakit kayo. Usually, ang costochondritis po ay nawawala over time on its own pero again, kung kinakailangan po ninyo ng ayuda ng inyong pain medications, go ahead. Pero just take them with the advice of your doctors. Ibig sabihin ko lamang, huwag sosobrahan. Kapag ka po sinabing every 6 hours po ang pag-inom niyan, kada 6 na oras po ninyo inumin. Huwag po kayo masyadong atat. Hindi po magic wand ang gamot na yan na sa loob lamang po ng 5 minuto, mawawala na po lahat ng sakit na nararamdaman ninyo. Kung ganoon, naibigay na po namin sana ang magic na kailangan nyo. Mayroong oras po para gumana ng gamot at dapat maintindihan nyo rin ito. At kung hindi po talaga nawawala, bumalik at magpakonsulta sa inyong doktor, baka sakaling mayroon pa pong ibang dapat makita at dapat malaman tungkol sa inyong mga kalagayang pangkalusugan. At ayun, sana po may natutunan kayo, pakishare na po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulog. See you next time, ingat,